Hello guys, good morning na naman dito at good evening dyan. At eto, kakagising lang natin ha. At masarap ang ating ano ba itong duming ito? What the heck? Asos. Okay, guys, eto kakagising lang natin at syempre sarap na naman ang gising natin. At eto ha, ang mga balita na naman. Actually, kahapon ko pa ito nabasa sa news ano. Pero ngayon ko lang, ngayon natin pag-usapan, okay? Eto guys ha, eto mga didiles, no, akala nila talagang napakarami pa nila at napakalakas pa. Even sa Mindanao, ang pananaw ng mga didiles pagkalakas-lakas pa nila. Pero ito ang katotohanan ngayon. Sapagkat base sa inilabas na survey ng Okta Research, sinasabi rito na ang even ang mga taga Mindanao ay halos talagang hindi na rin sumusuporta kay Inday Sayad. At bumibitaw na sa mga dutae. O bakit? Eto, tingnan natin. Sa latest survey ng Okta Research, 69% sa Pilipinas, sa 69% ng mga Pilipino ay gustong makita ang impeachment trial ni Inday Sayad na mangyari at maganap. So, ibig sabihin, ang mga Pilipino ay pabor na si Inday Sayad ay humarap sa impeachment trial upang sa ganun sagutin niya ang mga dapat niyang sagutin, patunayan niyang siya'y malinis at walang kasalanan, at patunayan niya na itong mga ito ay tunay na chismis na katulad ng mga pinagsasabi niya, at patunayan niya na siya ay walang mga maling ginawa. Okay? Isama mo pa dyan ang pagpapatunay na siya ay walang ninakaw sa pera ng taong bayan at hindi siya sumindikato o hindi siya tumanggap ng anumang mga payola o mga pera galing sa mga drug lords, no? 69%, 68%, o basta gano'n, mga 69 yata, di ba? Okay. Pero ito naman, pagdating sa Mindanao, guys, ha? Mindanao na sinasabing baluarte ng mga dutae, sinasabing sobrang lakas nila, ay ito ang katotohanan. Okay? Ayon sa survey na nga ito, 61% ng mga taga Mindanao ay gusto rin na harapin ni Inday Sayad ang impeachment. 61% ng mga taga Mindanao, ibig sabihin majority to, more than majority, ay gusto nilang si Inday Sayad ay papanagutin. At kung hindi naman, di patunayan niyang siya'y malinis at walang kasalanan. Ano ang indikasyon nito? Ito ay nagpapatunay lamang na talagang ang Mindanao ay hindi na para kay Sayad. Katunayan, no? Yung mga pumerma nung nakaraang impeachment na ngayon ay peperma din ulit sa darating na May 11. Hindi peperma kundi boboto para sa darating na May 11 para i-impeach si Inday Sayad. Yun yung mga congressman na mga nasa Mindanao na nananalo. Mga ikinampanya ni Inday Sayad at ikinampanya ng hukbong na wag manalo, pero kabaliktaran ang nangyari, lahat nanalo. At sa totoo lang, parang 8 lang yata na congressman ang hindi nanalo dun sa mga dating pumerma dun sa impeachment niya. Ang ibig sabihin, malakas lang si Inday Sayad ay sa Davao City. Ang Davao City, kaya ka bang ipapanalo? Ang tanong. Bakit ngayon ganyan? Bakit yung mga ipinangampanya ni Inday Sayad noon pa man, nung 2025 election, ipinangampanya na wag manalo, no? At kalaban ng kanyang mga partido at kanyang mga nasa lineup niya na ikinakampanya niya, bakit ang tanong ko, mga hindi nanalo at itong mga against sa kanya, ang mga nanalo pa rin. So, ibig sabihin lamang yan, hindi totoo yung pinagyayabang nila na hawak nila ang buong Mindanao. Hindi totoo na talagang ang Mindanao ay solid sa mga dutae.
Dahil kung solid sa dutae ang mga yan, simple lang, katulad ng kabayo, may harang sa ganitong gilid yan, straight lang ang tingin yan. Ang tingin yan, si Inday Sayad ay malinis. Kumbaga, yung mga yan, magiging bobo rin yan, mga may sayad at hindi marunong mag-isip, no? At sasabihin nila kahit hinahampas na sila, minumudmud na sa mukha nila mga ebidensya, sasabihin pa rin nila ay walang kasalanan si Inday Sayad. Diba? Pero yung mga yon mukhang nasa Davao City lang. Hindi naman lahat sa Davao City. Tulad ng palagi kong sinasabi, 80% sa Davao City. Yun ang mga solid lang talaga. Pero yung Mindanao ay hindi. Okay? Dahil kung talagang solid ang Mindanao sa Duterte, kila Inday Sayad, sa Makatae Black, di ba? Di sana hindi 61% ang survey, hindi 61% ang lalabasan ng survey. Di ba? Di sana napakataas ng survey na pumapabor na wag ituloy ang impeachment. Di ba? Pero iba ang nangyayari. Kabaliktaran. Ito ay umpisa pa lang. Kaya kayong mga didilis umpisa pa lang itong nangyayari. Dahil bakit? Ang tunay na ebidensya na wala nang makakapigil na lalabas ang lahat ng yan ay pagdating sa Senado. Pag naiakyat na ang articles of impeachment sa Senado. Pero sa ngayon, yan pa lang pero laglag na si Sayad. Katunayan, isipin mo sa mga survey ng presidentiables. Kay kay Senator Raffy Tulfo na lang, no? 46% na, tie na sila. Partida pa. Si Inday Sayad, nag-announce na siya ay tatakbo. Habang si Raffy Tulfo, hindi naman nagsasalita. Katunayan, ayaw nga niyan tumakbo, di ba? Pero ang survey, tabla na sila, 46%. Isipin niyo yun. Hindi yung isa nag-announce na, yung isa hindi pa nag-a-announce, di ba? Tapos nung gawin ng survey na yan, hindi pa nangyayari yung hindi pa natatapos ang probable cause. Determination of probable cause sa Senado. Wala pang trial yan, Isipin ninyo kung magka-trial na, di lusaw na si Sayad. Kaya sinasabi ko, wala yung pag-asa. Kahit anong mangyari, kahit sabihin mo hindi pa yan ma-impeach sa Senado, wala na yan, damaged goods na yan. Wala nang ipapanalo yan, lusaw na. Di ba, dito lang kay Leni Robredo, isipin nyo, hindi naman nag-a-announce si Leni Robredo na tatakbo siya. Ano ang survey, di ba? 8% lang ang lamang niya. Technically, kung iisipin mo, halos halos magdikit na rin yun. Dikit na yun. Bakit? Dahil sa margin of error na 3%. Di ba? So, lusaw na wala pa ang trial niyan, What more kapag lumabas na ang trial? Baka yung mga taga Mindanao, hindi na lang 61%. Baka 90% ng taga Mindanao, talagang sasabihin, dapat yan si Inday Sayad ay makonvict na yung hinayupak na yan. Talagang yung 80% sa Davao City na lang, actually, nabawasan na nga yun, no? Yun na lang ang mga bobo, nanatiling mga bobo at nagpapapaniwala sa inyo. Di ba? Kaya yun lang. Huwag yung sinasabing ang Mindanao ay solid sa mga dutae. Di ba? Ay nako. So sa mga bobong didilis dyan at may sayad, ang tatay nyo ay preso, ang bibi nyo ay bobo. Manatili kayong mga bobo at may sayad, sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!